galing namin sa wildlife, meron open forum doon. Maraming nagsasalita ron, gano'n, makakakuha ka na idea. Gusto mo, i-record mo. Yun yung oras na inubos ko, na ginugol ko, na talagang nag-aaral tayo ng gusto. Kasi hindi naman po pwedeng basa ka lang ng basa. Kasi lumalabas ngayon talagang mukhang totoo yung kasabihan na experience is better than knowledge. Totoo po yun. Yun yung isa natin na-oobserbahan ngayon. Kasi hindi naman ako agriculturist. Ang totoo, ang tinapos ko zoology. Pero napunta ka sa agriculturist dito sa kona ito. Naka 1 year proper ako sa medicine. Siyempre, kung hindi ko linya, medyo sabihin natin, average lang tayo. Na yun naman ang totoo. Na hindi ko nakayanan, huminto ako. Ngayon, na-engage tayo sa pagsasaka. Kaya ang nangyari ngayon nung ma-engage ako sa pagsasaka, wala akong alam. Abe, lahat ng taong kailangan kong makausap para madagdagan yung karunungan ko, kinausap ko. Hindi baling magkagasta ko. Ngayon, ito, maganda na may nag-result. Okay, sige. Ito po mga katribya po yung una pong ginawa po ni Sir Soriano po na abono. Ito po yung first Ayan yung first na una kong gawa ng pataba na medyo maputi-puti siya ng bahagya. Kasi yung ratio nung rock phosphate, kumbaga sa ano lang ito, mga more or less ito, mga 12 kilos sa per bag ang nilalagay ko. 12 kilos. Oo, ngayon yung sumunod na ginawa ko, siguro ang inilagay ko na ginawa ko ng 15 at yung sumunod mga 18 to 20 kilos na yung per bag na rock phosphate na nakahalo. Yun yung pagkakaiba ng una at saka yung pangalawa. Yung isa, yung unang-una kong gawa, hindi ko na wala na akong sample Bale, halos na isabog nyo na yung talagang pinakauna. Yung pinakauna. Bale, ito halos ito yung nagiging pangalawa ito. Pangalawa to. Pangalawa na ito yung tapos meron pa isa ron yung pero yung meron ata rito. Ito yung natira. Ito na may natira nung yung pinakauna. Nung ito na yung pangatlo. Pangatlo na siya. Nagawa ko yan. Pero yung pangatlo, ang pagkakaiba naman nung pangatlo, mas nagdagdag ako plus pero yung probiotics nila the same pa rin. The same pa rin po siya. Hindi tayo hindi ko binabawasan. Pero yung susunod kong gawa, pang-apat na yon nung experiment. Panlima na yung yung susunod ko, pero ang babaguhin ko kasi yung iba dumadaing kesyo mabigat daw. Ngayon ang gagawin ko, kung ang sikreto talaga ng lupa ay ang labanan sa lupa ngayon, yung probiotics. Ang gagawin ko ngayon, uuntian ko yung mineral kasi ang babawasan ko lang naman ay yung calcium. Pero ang gagawin ko siguro mga 8 liters per bag na. Per bag ang gagawin ninyo sa 8 liters per bag. Kung 4 o 5 na 40 kilos yung gagamitin nila, imagine mo yung 8 times 5 na 40 kilos. Imagine mo naka 40 kilos ka naka 40 kilos ka o 40 liters na probiotics na yung nakalagay doon sa mismong pataba per hectare. Kasi nakita ko andun talaga sikreto. Mentras maraming probiotics, kita mo naman ang luwang ng 1 hectare. Mas gumaganda po yung tsaka yung lupa, mas bumabalik sa dati. Mas maganda i-condition yung lupa, lalo na yung kasi hindi naman natin alam kung yung klase ba ng lupa mo yung acidic. Yung pagka-acidic niya, baka yung acidic ng lupa mo baka 20% na, 40%. Yung 1% na gano'n para mahabol natin kaagad yung pagbalik ng lupa. Yung sa dati. Na probiotics lang naman yung total. Yun naman presyo hindi dinadagdagan. Kasi yan yung itutulong. The same din naman, mas mura naman yung probiotics kung totoo siya. Yun naman sa akin talagang siyempre gusto ko rin makatulong. At isa pa, itong ginawa nating na pataba. Tatlong klase. Saka yan kasi ang totoo niya naka-record sa field rice yan. Na hindi naman hindi nila pwedeng sabihin na yung pataba natin yan. Baka nakachamba lang kayo. Ala chamba. Hindi natin kinachamba. Sabihin po ito ay pumasa po doon sa field rice. Hindi naman sa pumasa sa field rice. Aksidente lang yung nangyari. Dahil nakasali ko. Hindi ko naman din pinlano Sa competition po na yun. Sa competition Ang nangyari, nag-apply ako, pinayagan nila ako. Ang pagkakamali lang, hindi ko alam kung pagkakamali yun o sinuwerte ko dahil mga nagturo sa akin. Ngayon ko nalaman na totoo pala lahat. Na talagang kung pala yung patabang ang totoo niyan, siguro hindi naman masama na banggitin ko na yung isang barkada kong na
chemical engineer na 3 years akong tinuturuan doon sa mga formulation ng kung ano-anong bagay. Taga ano to, taga Caloocan sa dagat-dagatan. Na pwede naman natin siguro sabihin yung pangalan. Pangalan lang, kahit wala nang apelyido. Kung tawagin namin to sa wildlife, nagmi-meeting kami ron, yung Dodong ang ano nito, Palayaw. Dodong Palayaw. Pero marami nakakakilala ron doon sa wildlife ng panahon. Panahon ni ano yun panahon ni Pinoy panahon pa ni Pinoy. Ni Pinoy pa yung ano namin, siya pa yung presidente ng Pilipinas. mga ano yun. Kung hindi ako nagkakamali. 2016, 2017. Hindi, ano yun, nung nagpupunta kami sa wildlife, na talagang nag-ubos ako ng oras doon, 3 years yun, na every third Saturday, nasa Manila kami. Pagka galing namin sa wildlife, meron open forum doon. Maraming nagsasalita ron, gano'n, makakakuha ka na idea. Gusto mo, i-record mo. Yun yung oras na inubos ko, na ginugol ko, na talagang nag-aral tayo ng gusto. Kasi hindi naman po pwedeng basa ka lang ng basa. Kasi lumalabas ngayon, talagang mukhang totoo yung kasabihan na experience is better than knowledge. Totoo po yun. Yun yung isa natin na-oobserbahan ngayon. Kasi hindi naman ako agriculturist. Ang totoo, ang tinapos ko zoology. Pero napunta ka sa agriculturist dito sa kona ito. Naka 1 year proper ako sa medicine. Siyempre, commonly kung linya, medyo sabihin natin, average lang tayo. Yun naman ang totoo. Na hindi ko nakayanan, huminto ako. Ngayon, na-engage tayo sa pagsasaka. Kaya ang nangyari ngayon nung ma-engage ako sa pagsasaka, wala akong alam. Abe, lahat ng taong kailangan kong makausap para madagdagan yung karunungan ko, kinausap ko. Hindi baling magkagasta ko. Ngayon, ito, maganda na may nag-result. Kaya maganda ngayon, pinagsama-sama nyo kayo. Pinagsama-sama ko yung yun yung mga nagturo sa akin. Yun nga isang nagturo sa akin, ang totoo, medyo pumanaw na. Ang laki ng mga naitulong nila sa akin. Pero meron pa pala isang naging professor po ninyo. Dalawa na yung magkapatid na yun. Na namatay. Yung kauna-unahan ko, mo panganay. Ang totoo niyan, meron pa isa na hindi ako nabanggit. Merong isa nagturo sa amin sa sa nutrition farming, kung tawagin kasi technology ko. Merong isa na galing ng US, Doctor of Genetics ng halaman. Before na namatay yon, siguro nakausap ko yon mga 3 to 5 years. Hindi naman continuous. May seminar nga ron sa may seminar nga ron sa Manila. Medyo malayo yung malayo sa Manila yung lugar niya. Hindi ako makapunta kasi isinet yung sinet yung seminar tuwing linggo. Siyempre meron tayong pananagutan sa Panginoon na hindi ako pwedeng hindi ko pwedeng ubusin yung araw ko sa linggo nang hindi ako magsisimba. Sa Antipolo pala yon, sa Tanay. Sa Tanay. Kaya hindi ako makapunta ron, layo ng biyahe. Kahit sumimba ka ng maaga, ano pang oras ka makararating doon? Malilate din at kaya pero pag umuwi yon, nami-meet ko dito sa Adwas yung Doctor of Genetics. Basta dumating yun, punta ako. Yun, turo yun, tanong. Lahat, tuturo sa'yo. Hindi siya masungit magturo. Hindi. Imaginein mo ito. Doctor of Genetics ng halaman. Ang totoo, ang nakinabang dito, yung US. Dahil yun ang ginagamit nila ngayon. Hindi, yung mga technology na meron nitong Doctor of Genetics na ito, lahat ng dunong nito ang nakinabang ang US. Kasi nung mag-retire, umuwi rito, baka inabot lang ng 5 years, namatay. Sa hirap. Masyado sigurong yung utak dun sa mga pinagagawa sa pinag-aaralan US. Siya yung gumagawa ng Pilipino rin po ba Pilipino siya? Pilipino. Pero yung kanyang knowledge ay nagamit ng US. Kasi nag-apply sa US na mag-aral, nakagraduate, hindi pinawalan. Kumbaga, inalagaan na siya ng US. Ganun naman na nangyayari. Yung mga scholar natin, na mga magagaling, kung nagpunta ng US, alam naman natin ang kitahan doon. Hindi ka na uuwi. Kaya nga, sayang sayang, hindi Hindi dito na ako sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas kasi, wala pagka dito sa atin. Pagka dito, hindi masyado papansin talagang siguro, kumita ng maganda, ganun-ganun lang ba yung maging Doctor of Genetics ka? Kaya yung mga dunong nun, medyo kakaiba. Kasi madalang ang may kursong Doctor of Genetics. Karamihan, doktor ka nga, yung PhD ka. Pero yung level mo, hanggang doon ka lang, hindi ka mukha nung... Kasi ang genetics kasi mahirap Hanggang sa umpisa yata, kaya tinawag na genetics Hindi, pag sinabi kasing genetics, ang pinag-aaralan dyan, kung merong related doon sa kurso kung zoology yan, ang pinag-aaralan yan, yung about sa cell.
Ay, cell, yung umpisa. Yung umpisa nung ano, kaya nga genes genes yung pinag-aaralan. Genetic. Binabago-bago nila yung karakteristik ng halaman siguro, ganun. Yun ang idea ko, basta sinabing Doctor of Genetics, yung sa cell yun. Yung cell division na tinatawag. Yung nagsimula, kung saan nag-umpisa. Kaya, ayun, kung sabihin nga niya, yung company niya pinagtrabahuhan, parang ang pangalan ata, kung di ako nagkakamali, Globe. Isang pinakamalaking pinakamalaking kumpanya na gumagawa ng buto ng mga halaman. Siya yung siya yung nagtitimpla, siya yung nagagawa ng genetics ng halaman siguro. Kung yung karakteristik niya para maganda. Na base rin sa bida niya sa amin yung 2 hectare panay post button yung halaman. Kagaling. Mayroong patatabaan doon sa dulo ng 1 hectare, titimplahin yung pataba. Doon sa isang area, pipindutin. Pagka pinindot na ganyan, timplado na, didilig doon yun. Ay, didilig lahat sa kuwan na? Oo, kung saan mo gusto kagaling area. Ganun ka high-tech yung US. Wala na yung mga tao-tao. Wala ng tao, panay machine yung gamit. Galing nung ganun ka-advance yung yung technology ng US. Kaya tayo, masyado nang delay talaga sa technology. Malayo na talaga. Oo, hindi na tayo umunlad-unlad. Kasi halos dito, yung mga marurunong kasi, kinukuha na yung bansa. Nandun sa abroad Kaya basta yung mga magagaling, ang totoo niyan, meron pa tayong isang malalaman na isa pa. Marunong magaling din. Hindi ko lang alam kung pero hindi ko na muna siguro sasabihin yung yung pangalan niya. Actually, isang ang tawag dito, soil scientist. Gaano makagaling soil scientist ka. Pero itong soil scientist na ito, nung nag-umpisa yung laban ng palayabangan, hinanap namin sa field rice. Hala. Pero magtatanong lang kami kasi yung discover niya related dun sa nalalaman namin. Ang nangyari, dinidisclose pala, may nakausap kami Tagalog, dinidisclose pala ng batang scientist na ito, yung soil scientist, doon sa mga matatanda scientist ng field rice. Hindi nakinig sa kanya. Ngayon, sa visit nung soil scientist, nag-apply sa Australia. Kaya ang siya na naman natin problema, kaya hindi umunlad-unlad yung tumban sa Pilipinas. Meron technology, como yung mga mas maiedad hindi nila masasapawan. Masasapawan sila. Po yan. Ngayon, nasa Australia. Ang totoo ang di alam nung mga tao alam mo bang nakontak ko sa FB yung asawa. Kaya lang yung asawa lang na-contact namin, kahit paano nakausap namin na yun yung isang asa Australia ngayon. Kaya yung technology, nung tinrace namin kung may pera lang ako, ibig kong puntahan ng personal. Kasi pagkaroon nasa Sydney ka, dumating ka ng Sydney, ang layo nung tinrace namin, kung nakausap namin yung asawa, mula sa Sydney, sasakay ka ng aeroplano, 4,000 kilometer pa ang layo. Layo Oo, halos do yung sabi nung misis niya, madalang na ikaw yung mister ko. Imagine mo naman yung 4,000 kilometer. Nalalakbayin nung asawa niya. Kaya sila nagtitiis na kahit malayo, siguro baka naman monthly umuwi. Pero ang totoo, malayo yung 4,000 kilometer kahit sumakay ka ng aeroplano. Hindi natin malaman, Mindanao ba yun? Makalagpas pa. Kasi maluwang ang Australia. Yan yung isang kaya isa rin sa matalino, talaga sa marunong sa ganyan. Pero may soil scientist ang category nun. Kami, kung baga sa yung knowledge niya, siguro baka yung amin, baka mga 30% pababa. Sabi niyo sa kanya, nandun yung solid talaga. May solid siya. Ang problema ngayon, nasa Nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Na dapat sana, kung hindi naalis sa Pilipinas yun. Yun sana magiging... di sana yun nasabot nung sinasabi nilang rice sufficiency. Na tinatawag. Kaya nga hanggang ngayon, walang natutuklas sa rice sufficiency na technology. Tapos, siya ngayon yung nakakaalam naman. Pero yung knowledge niya, kumbaga sa kuwan, nakapitas kami ng konti. Ginagamit ko doon sa nalalaman ko, kahit pa paano, nakapitas tayo. Lalo palang mai-improve yan kung yun po ay nyo pang kaya ako magkakapera, yun na isa kong pangarap na makausap pala. Pagka yun, di baling magkagasta ako, kakausapin ko yung soil scientist na. Kasi mabait mabaling i-approach. Saka hindi, madali rin pong kausapin. Una-una, Pilipino siya. Pilipino. Mas maintindihan niya yung Pilipino. Baka nangyari doon, baka in-improve pa ng in-improve. Kasi siyempre, pagka walang kumukontra sa'yo, lalong lalabas yung mga nalalaman mo. Opo, totoo yun. Isa yun. Kasi isa sa nagiging problema rito sa atin, sa mga ganyang mga invento, ang unang-unang nakalaban yung multinational.
Oo. Kasi yung mga naka-commercial na kasi yung mga yung mga abono nila eh. Oo. Unang-una, maapektuhan sila. Siguro natatakot na matatakpan yung kanilang mga ginagamit. Oo, malamang yun yung isang dahilan ng ano. Isa rin sa hinaharang din yan. Oo. Kaya yun. Kumbaga sa kwan, ang nangyayari sa atin, pahina ng pahina. Totoo, marami po tayo mga inventor ibang bansa na ang kumukuha. Ay, ala na, oo. Dahil hindi pinapansin dito sa Pilipinas dahil marami mga mababawasan tax. Oo. Totoo yung sabi mo, ano mali mo, baka mamaya ay isang araw may tumawag sa akin na ibang bansa dito pa na lang eka sa amin. Total, ala naman ekang naniniwala sa iyo. Gawa mo kami eka ng pataba rito. At bahala kami sa lahat ng titimpla. Pero alam po ninyo, nung pagkalabas ng ating pong video, ang dami po mga sympathizer na nagsisipagtanong. Visayas, Mindanao, pati sa ibang bansa. Pero ang isang ikinalulungkot ko, sa halip na hindi ko malaman yung sitwasyon nato, yung nangyari nato, kasi hindi ko naman pinlano to na kailangan sumikat ako, tanungin ako ng mga tao. Ngayon, isa kong ikinalulungkot, yung buong Pilipinas pala, iisa lang ang problema ng magsasaka na hindi alam ng gobyerno natin. Ang problema lang lupa. Pag naiyayos ang lupa, aanin ng matino ang magsasaka. Ayun. Kasi mahina kasi ang klase ng lupa natin sa ngayon. Kumbaga sa suko na si lupa, katatanim. Kasi alam pahinga tao man ba yung trabaho ka ng trabaho, magkakasakit ka. Tapos ang kinakain na halos sa mga chemical pa. Oo, panay-chemical pa yung Kaya obligado kumbaga sa naubos na yung nutrient na. Pero ang pinakamabigat nito, base doon sa turo sa akin nung aking plant nutritionist na Alana. Mas malakas kumain ng sustansya ang hybrid. Kung papansinin natin, meron palang epekto yun. May epekto sa lupa yan. Ang tanong bakit? Si SL8, nung unang itinanim yan, talagang totoong umaanin ng madiin. Ang tanong, kung titingnan mo naman, bakit sila develop ng panibagong binhi? Kasi base dun sa pag-aaral ng plant nutritionist ko, yung palang halaman o palay, pala yan, parang tao. Di ba ang bawat tao may sariling pare-parehas ng palay yan Wala namang pinagkaiba yan, may malakas ng umani Yung palang tao, kung titingnan natin base doon sa natuklasan ko, may sarili silang paboritong ulam. Leche, kamukha mo, ano ba paborito mo? Parang gano'n, kunyari, tinulang manok. Sinigang. Ako naman gusto ko, paboritong baboy. Pag yun ang palagi ko inuulam, ganado ko. Kasi paborito ko. Yun yung palay. Naubos na yung paborito mong tinolang manok kung adobong baboy. O kaya yung palay ngayon malungkot na. Na hindi siya nagbibigay ng lakas. Oo, kaya kailangan gumawa ng iba-ibang variety ng hybrid. Hindi lang siya naka-stick doon sa isa. Oo, kaya gumagawa ng panibago, dinidevelop kasi nga wala na yung nutrient na kailangan niya. Ito, iba naman ang gusto nito. Ayun. Kaya ina sa market. Ganun. Kaya ang ginagawa nila, invento pa rin sila. Gawa pa rin sila. Ng buto kasi kailangan baguhin kasi ayaw na ni SL8 kumain ng ang ganun pataba o ganun pataba tas yung lupa ayaw na niya. Ayaw na niya kasi naubos na niya. Pero kung ibabalik 'yon, kaya natin paanihin si SL8 ng dati. Marami. Ang hindi ko lang malaman ang yaman nung sa research nila. Bakit yung researcher nila hindi alam 'yun? Dapat yun sana ang nire-research. Yung i-research yung nila ibalik uli yung gusto anong pagkain yung gusto ni SL8 para bumalik sa dati. Ganun. Kasi ang mangyayari niyan, uli sila ng gawa ng ngayon nga, yung sa feedback ng magsasaka, kung ako lakad tayo ng lakad, kahit ako meron ng kaalaman, tinatanong ko pa rin yung mga ibang farmer, na isang malungkot na nangyayari, sabi ng iba, magtatanim na lang ako ng triple 2 kaysa magtanim ako ng hybrid kasi mas malakas pa umani triple 2. Yun yung mga feedback ng Kaya siguro binabago-bago yung variety nagawa nila kasi nga siguro alam din nila na suko na sa lupa ito. Kaya nagiging problema, powers ang mangyayari sa lupa katatanim ng. Sabihin po yung kampo na yun, yung binhi na yan. Sa umpisa, marami ang ane. So sunod na yun ang gagamitin mo uli, atras ng ane. Kasi nga yung nutrient na kailangan ng high yielding variety, wala na ron. Nauubos na. Ngayon, kung titingnan natin, base doon sa nung nag-i-stay ako sa Field Rice, meron silang pamphlet na ginawa
yung ang tawag nila palay tips. Hindi may tips na nakalagay doon na ito yung mga gagawin mo lahat. Okay, ang ganda. Meron doon, alam nung field rice na meron silang tinatawag na na 16 element. Siyam na macro at saka 7 na micro element. Ngayon kung titingnan natin, pag bumili ka ng pataba, may nakalagay NPK. Macro yun, tatatlo. Ang tanong, lang. Sabihin natin, meron 2 sa lupa. O di 5 na. Ngayon, ang tanong, yung siyam yun, asan yung 4? Nawawala. Kaya yung halaman, hindi alam ang gagawin pag andyan yung insekto. Magpapakagat na lang siya kasi ala yung 4 na nutrient. Pero yung bawas na pala, pero nakalagay doon sa mark na mayroon siya. Hindi, yung automatic na wala na kasi sa tagal ng panahon. Hindi, kasi nga yung sako, pag binasa mo, NPK, 3 nutrient. Oo nga, ganun niya ang kuwan. Ngayon, kung meron ka sa lupa, sabihin mo 3, meron pa uling 3 macro ron, di siyam. Meron 3 nawawala. Yun pa naman yung pinakamahalaga. Yun yung panlaban sa mga insekto? Oo, sa insekto, yun yung wala. Ngayon tayo, inilagay ko doon sa pataba yung nawawala na yun. Kaya pala na ayaw na nung alitangya yung palay. Ngayon natin natuklasan ako, hindi ko rin alam na gano'n ang magiging epekto. Na yung kausap natin na trabahador nung barkada kong isang seed grower na mayroong 15 hectare. Ngayon ko lang din natuklasan na yung palang black bag, kahit pawalan yung sako-sako doon sa field, sila may sabi na ayaw galawin. Hindi kakagat, yun siguro yung sangkap na yun. Meron siyang sangkap. Yun nga, ang palay kasi meron tinatawag na defense mechanism. Na pagka tama yung sustansya, makikipaglabang ka. Para sa tao rin yan. Let's say, hindi ka uminom ng vitamin C. Pag naulanan ka, may sipong ka. Pero pag uminom ka ng vitamin C na tamang dosage, preventive ka kasi ang tawag kasi sa vitamin C, yan yung pagkain ng immune system. Pampalakas ng immune system. O kaya yung halaman siguro kailangan din ng sustansya ng immune system. Kaya may immune system din ang halaman. Yung halaman meron yan. Yun ngayon yung wala ngayon do sa mga nabibili natin. Pero merong isa na meron naman problemado si magsasaka. Na meron isang mahal sa market na ubod ng mahal. Kung ano yung pinakamahal, kumpleto yun, kaya lang mahal. Kung hindi kakayanin naman hindi naman kakayanin kaya natapos naman yung mga itong mga mahihirap. Na yun sa atin, kung ikukumpara natin doon sa pataba na yon, yung kunyari yung nutrient na meron yun 100%. Siguro ako merong mga sabihin natin 30 to 40 kasi hindi ko naman kakayaning ilagay kasi yung presyo. Medyo mapapamahal ang abono mo pag nilagay lahat. Yung mga inilalagay natin, hindi naman galing ng Pilipinas, kundi ito imported galing ng US. Ganun Kaya kuha siya talaga, parang yung high-tech ng kuha natin. Kaya yun yung pagkakaiba nung nababalansi mo yung tamang nutrient. Basta nailagay mo, bahala si halaman doon sa katawan niya, hindi siya basta magpapakagat. Galing na. Kaya nga yung sinasabi po ninyo na yung palay tumitigas tapos tumatalim yung dahon. Tumatalim. Pagka sinalat mong ganyan, ikaw man mahihiwa. Biruin mo, yung daliri mo na yun, ubod ng kapal. Yung balat ng daliri mo, mahihiwa ka. Samantalang ang insekto, alam naman nating manipis na balat niya. Pagka nasagi siya ron. Kaya ayaw kaya yung insekto, hindi man nirahan doon, aalis yun. Hindi po po, didisgrasya siya. Pagka nahiwa siya ng dahon, gumapang siya, aalis yun. Siyempre, nasaktan ka. Yun pala ang technique doon. Yun yung basta tama yung yung timpla ng kaya nga ang tawag doon sa yung nagturo sa akin, ang tawag sa amin, nutrition farming. Yun ang mahalaga doon sa parang habang lumalaki yung palay, kaya nga ako pagka nagpipield ako nagpunta ako huwag mo sabihin verde palay mo. Basta tinanong ko yon at medyo nakalabas na papayo ko na uhay. Alam kong deficient sa potash yun. Isa pa yun sa yung ratio nung nitrogen potassium, yung sekreto ko sa computation. Yan yung itinuturo ko ngayon sa magsasaka. Ayun. Para tumibay sa insekto. Para yung hindi kagad kakagatin. Panlaban. Para sa tao rin. Protection. Pag kasi ang ginawa mo nagkakain ka ng ng walang limit sa kanin, ang ulam mo lang tuyo. Manghihina ka, kailangan samahan mo ng ng kahit nilagang itlog. Para lumakas. Energy. Yun lang yun. Yun yung principle. Kumbaga sa pagkain din, meron din siyang balance. Ngayon, ngayon yung iba nagsasaka. Hindi nila alam. Kung wala silang knowledge doon sa kaya nga ako kahit saan yung kakayanin kong pupuntahan ko. Kasi nga,
baka nagsasaka ka o nagugulayan ka, ang ulam ng halaman mo tuyo. Yan yung isa ko nakikita kaya nagkakasakit. Tsaka madali siyang kuhan. Gaya halimbawa sa siling ngayon, madaling dapuan ng pangungulot. Tapos madaling dapuan ng mga anthracnose. Ang mahal ng siling ngayon. Edi mahal ang sili. Itong nakita mo naman itong hall ko na to, ang totoo niyan. Kaya ako pinagawang open yan. Kung may pera lang tayo pwede tayo magturo ng technology Hindi ko nasisingilin yung mga tao Yung pinag-aralan ko ng parang seminar, ano? Seminar. Siguro yung pinag-aralan ko ng 20 taon. Masyado nang mahaba yung 1 buwan para maituro ko lahat sa kanila. Yung nalalaman ko. Kaya naman kayang i-absorb kaya nung ano? Yun yung sabi ko sa'yo. Nakaisip na ako ng mga pamamaraan na paliwanag. Yung pinag-aralan ko kasi iba. Kaya na-convert ko na. Palagi ko ba siyang inahalimbawa yung tao? Kasi hindi nila ako makukuha Opo. Pagka inalimbawa mo sa tao yung pangangailangan ng halaman, maintindihan ng tao. Mas madali maintindihan. Kasi ba't ba yung tao may isip yan, nagkakasakit? Mali yung kinakain. Yung halaman ay alang isip. Ngayon, ang isa pa nilang hindi alam sa halaman, kaya nasisira. Sabi nung plant nutritionist na nagturo sa akin, yung kasing halaman, yan? Walang brain system. Yung hayop pagka busog na, humihinto. Mauupo na, mamamahinga, busog yung halaman, pag yan namali ka ng sabog, meron siyang term na ginamit, ang halaman timawa. Basta nilagay mo ro, kakainin niya yun. Wala siyang brain system. Ngayon yung katabi, hindi na niya bibigyan, uubusin kung sino yung maraming ugat. Yun. Nanalagay. Kaya nga pag nagsasabog ka, pansinin mo, di nagsabog ka. Kaya may balantan yun, kasi walang pataba na bumaksak na butil doon. O kaya naman, masyadong malayo yung pagitan, hindi kasi nakakain. Hindi nakakain abono. Naglagay ka sa lupa ng pataba. Okay na. Okay na. Kasi kung hindi mo malalagyan mismo yung palay ng pataba, hindi natabi, nasa kakainin. Gano'n. Kaya kailangan pala talaga doon, maayos din yung paglalagay mo ng abono. Pero ang sekreto naman ng maayos, kasi nung nagsasaka ako sa field rice, nung siyempre, kung baga sa napasubo ako sa labanan Kaya gumana na yung utak ko doon na kailangan gawin ko yung lahat ng nalalaman ko rito. Alam mo ba yung technology ko sa field rice? Yung aking area na 2,000 square meter, every 5 meter may daan. Nilagyan ko siya ng daan kasi nag-i-spray ako saka yung bunot ng damo. At ang isa pang itinuro sa akin nung chemical engineer nagturo sa akin na taga Caloocan. Yung palampalay, di ba meron tayong tinatawag na localized thunderstorm? Ngayon, may binanggit siya sa akin na alam naman ng magsasaka to, bakit yung lahat ng gilid ng pilapil, maganda yung laman? Kasi meron dumadaan dong localized oxygen. Pag sumobra ka ng kapal, kaya nga hinahanip walang oxygen Kaya yung mga insekto, tuwan-tuwan, sarap rito. Makapal, kaya malamig. Gusto nila. Pero kung yun nilagyan mo ng every 5 meters, ang totoo, yun yung technology tumalo ron sa mga kalabang ko. Imagine mo, may partida ka, every 5 meters, walang tanim. Imaginein mo yun. Paano ko silang natalo? Kasi nga, yung localized oxygen, dumadaan doon, may nakukuhang oxygen yung mga halaman. Kaya sabihin, pabor din yung pagka medyo maluwang yung pagitan niya. Basta papagitanan mo ng 5, tatanggalin mo lang yung tundosyon. Ako magpapatanim, kinabukasan babalik ako, tatanggalin ko yung nasa in-between. Para makahinga, isa pa. Kasi ang totoo niyan, ang tamang technology, ayaw lang maniwala sa akin ng iba. Sa US kasi, bakit ba sila gumagamit ng aeroplano para mag-spray? Baya ang US, yung taniman niya ng mga sabihin mong 1,000 acre, ang ginagamit na pang-spray ng palay, aeroplano, hindi tao, para mabilis makayari. Kaya totoo yung foliar spraying, pero maraming hindi naniniwala riyan. Kasi yung technology ko sa field rice, na ginamit ko doon, kaya nga tuwan-tuwa ako Dahil yung kalabang ko lahat, walang spray. Ako, malaking partida ka ako sa akin to. 8 times ako nag-i-spray ng foliar, hanggang sa makaane ko. Halos every 10 days, bira ako. Pero yung kasama ninyo, hindi sila nag-i-spray? Hindi sila nag-i-spray. Wala silang knowledge ng US technology. Ayaw nilang maniwala sa foliar. Ayaw nilang maniwala sa foliar. Kaya sinwerte tayo na manalo. Kaya yun ang maganda naman doon sa kawan. Kasi napaka-simple Yung tao, kung titingnan natin, hindi sila nag-o-observe Bakit yung tao nakatambay
3 beses kumakain. Nagmimerienda yan. Nakatambay lang. Nakatambay lang yun. Ang masama, pag umuwi yun. At hindi ganong masarap yung ulam. Ba't ba ka ganito lang ulam? Ba't ba ka panay gulay ito? Alaman lang karne. Pero nakaano lang yun. Nakatambay lang. Tatambay-tambay. Mas napapagod pa. Samantalang yung palay, gusto mong umani, ayaw mo man lang isprayan ng pulyar kasi gutom na rin. Nagugutom siya kasi area. Merong technology na top dress, 35 to 45 days pwede ka mag-top dress. Imaginein mo kung 90 days yung palay mo. Tinap dress mo ng 45, sa tagal ng panahon na yun, hindi mo in-spray ng pulyar sa tansya mo, hindi nagutom. Kaya pala, dapat meron ka salit na pulyar. Oo, kahit pulyar lang ito, kahit pulyar lang yan na isprayan mo kasi. Sa dahon kasi, hindi ba? Sa dahon yun Kung baga sa tao, ba't ba yung tao pag may sakit? Dadaling ka sa ospital, dextrosan ka. Yung pulyar, parang dextrose. Ganon din yun. Oo. Kaya lalakas ka. Yun yung hindi na-practice sa atin. Yun alang nagtuturo. Akala nila, basta nasa bugan ng pataba, okay na. Tapos spray na kagad ng insecticide. Ang ginagamit naman. Ngayon, yun namang insecticide, ito naman yung, yung side effect. Di may sakit. Balik na naman natin, compare natin sa tao doon sa ginawa kong pag-aaral. Yung tao, pag may sakit, ang sabi ng doktor, kakain mo muna kayo ng mga vitamins, mga gano'n. Hindi, kain ka muna ng pagkain, saka ka uminom ng gamot. Hindi pwedeng walang laman yun tiyan. Ganon. Imaginein mo, may tama na ipalay mo. Bibirahin mo ngayon ng lason, masasaktan. Samahan mo na ng pulya para isang pagod na lang. Para may pagkain siya. May pagkain, para may energy. Kasi kung luryo na yung halaman mo, ng insekto, tapos binira mo ng lason, lalo siya magugupo. Kumbaga sa ko, lalong madadali buhay niya. Experience ko yun Yung lalo na kung madiin na lason. Kasi nung araw, wala akong alam. Nung minsan nga, nung araw na nagsasaka ako ng mga 1995 sa Muñoz, alam mo ba yung ang uso ng Simbus tutukan mo nga kako yung na yan, yung party na yan, gagabila tinutukan. Malapit na ako magpaan yun. Alam mo, nung bumalik ako, kalahati ng pitak ng isang pitak, nakabuwal. Lumalapak. Kaya kumuha pa siya, kasi nga, nung time na yun, hindi ako naghahalo ng hindi ko pa alam yung tungkol sa mga pulyar-pulyar. Hindi pa kayo, wala pa kayo idea noon doon. Kailangan may halong sustansya kasi lason yung masasaktan kung yung tao nasasaktan sa lason, subukan mo ngang uminom ng gamot na hindi ka kumakain. Baka ma-hospital ka pa. Hindi mo katutulong si gamot. Kaya kailangan medyo busog yung natin. Para may panlaban yung katawan yung katawan. Makaya. Ayun. Yan din yung nandito ngayon. Yan. Mga dinagdag natin yan. Kada season, binabago ko yung ratio ng depende rin sa pangangailangan ng halaman pa. Nag-a-adjust tayo. Kumaga improve pa ng improve improve pa tayo yun. ng improve. Yan yung susunod natin gawa. Pero okay na itong isa. Kasi nagrereklamo sila, sobra ng bigat. Pwede nating bawasan ng kasi mga mineral naman yan. Ang isasama ko na lang, yun nga, yung magdadagdag tayo ng probiotics. Probiotics. Kasi andun na sikreto, number 1 yun. Kaya nga may pansinin mo. Ang totoo niyan, ba't ba yung tao may nabibiling Yakult sa sa mall? Kailangan kumbaga sa alam din ng mga ng mga scientists na tayo kulang na ng good bacteria sa katawan, kaya bibili ka ng Yakult. Yung palay ang ginawa ko ng sarili niyang Yakult. Base doon sa nagturo sa akin. Ay naman po noon naisama na sa pataba. Nakasama na yung Yakult. Kasi nga yung mineral na yan, all natural. Yan isang kagandahan ng yung mga ginagamit ninyo yung mga sangkapen. Kaya naman niya, improve pa ng improve. Pwede natin i-improve yan. Kaya nga lang, hindi natin ma-i-improve ng sagad. Siyempre, naaawa rin ako dun sa mga tao dahil baka kung gawin kong 1.5 yung pataba, siyempre, ala na rin bibili. Kaya ang nangyayari sa akin, medyo nagsasakripisyo ng konti, obligado ako mag-adjust. At saka hindi, ako kunin na lang po ninyo sa dami po ng kukuha. Ayun, gano'n na lang kung sakaling matututunan nilang gawin. Meron tayong subscriber nagtanong kuya na kawan ba't daw pa kailangan panghaluan ng synthetic? Yung synthetic? Kasi nasira na yung sira na yung lupa natin. Sira na yung lupa. Pagka hindi natin kumbinahan, siguro, baka naman sila magalit, hindi ko rin alam. Siguro baka 20 ng pataba ko ilagay natin, baka sakaling gumanda. Kaya lang magagastusan din sila. Samantalang kung gagamit ka ng 45 bag nung sa akin, tapos gagamit tayo ng yung 4, saka gagamit tayo ng mga pitong synthetic. Kasi nagtatarget tayo ng 6. Kumbaga,
Yung kasi pag puro kasing organic, medyo matagal lang Matatagalan eh. Kasi nasira yung lupa. Biruin mo. Ginamit mo yan ng sabihin natin ng baka yan may 70 years mo nang ginagamit. Kumbaga, yung synthetic para makasabay ka doon sa ani na doon sa ani, isa sa dating ginagawa. Ini-improve yung variety. Habang ini-improve yung variety, high yielding. Yung pangangailangan niya. Pwede siguro yung pwede yung aking pataba sa nakikita ko pwedeng hindi gumamit. Ibalik natin yung asan yung natin yung mga heirloom natin na variety. Yun. Saka napansin namin kuya yung pinaglagyan ng pataba, merong lumot. Yun yung yung technology natong lumot nato. Di-disclose ko na. Merong product ang US base doon sa tamang timplada. Meron siyang tinatawag na blue-green algae. Hindi mo basta-basta. Pataba rin yun. Yun yung mga bakterya yan na yung algae na yung algae na kailangan din ng halaman basta siya may naitutulong sa lupa. Kung sabihin ng iba yung blue-green algae na yan, pagka napalabas mo yan sa doon mo nga malalaman kung organic o hindi yung produkto. Kasi ang synthetic walang lumalabas no? Wala. Imagine mo, hinahaluan natin ng synthetic yung patabako. Ibig sabihin, mukhang protected ng blue-green algae pa rin yung yung patabako. Kaya sabi ko ba, meron pala akong lumot yung yung pataba ninyo. Dito sa Tarlac. Nagkataon lang kasi hindi ko na inabutan. Siyempre, nag-iisa ako. Imagine mo, ang trabaho ko ako yung driver, ako yung technician, ako yung gumagawa. Lahat nasa akin Kaya hindi ako makagalaw ng maramihan. Kaya masuswerte yung mga pinupuntahan ko. Let's say dito sa Lapas may pinuntahan ako. May mga malalapit po dyan. Isang co-op yun. Ngayon sila sa akin, nag-request. Siyempre hindi kilala yung pataba. Pwede ho ba kang yung sample. Kaya naman ako pumayag, 300 hectare, hindi ka ba naman papayag yung cost mo 300 hectare? Sige ka ako, walang problema. Isinabog. Hindi nagtagal tumawag. Sir, deliver kayo rito. Binida namin kayo doon sa mga direktor namin na maganda talab ng pataba nyo. Mga nagsigamit din sila. Pasensya ka na kasi umuutang kami sa land bank, bumibili kami agad ng commercial. Pero sa Tagaraw, yung iba sa inyo namin kukunin. Dahil sabihin, kasi napatunayan nila. Yun yung tama sabi mo. Nagkulay green kay lupa namin. Yun nga yung ang tawag doon. Yung mga matatalino, alam nila ibig sabihin ng blue-green algae. Kung tutuusin, pero siguro hindi na natin dapat i-expose yan. Mababasa mo. Yan yung sikreto ng pataba natin. Ito. Yan yung dati kong nun Yung gamit, ito yung nga yan. yan yun. Tapos meron dyan, mga nadagdag na po yung iba. Tapos ayan pa isa, ito yung mabaksik na itinuro sa akin. Ito yan. Nung chemical engineer ito. Yung chemical engineer yun yung nga po yung namayapa na. Hindi, buhay pa yun. Buhay pa yun. Existing yung kagat-kagatan yun. Plant nutritionist kasi yung namayapa na. Pero ito yung numisan niya may nagpunta rito. Pero bago niya ibinigay sa akin yan, tinuro niya sa akin mabuti kasi tatanungin ka riyan. May nagpunta rito isang chemist na matalino. Ano ba kaya? Hindi ko naiintindihan yan. Kahit kami numero na yan. Pero itong proseso nato, yung tinatawag nating urea na yan, adenine, ribose, phosphate group, alpha D ribose. Kung baga sa yung proseso na yan na kailangan ng halaman, ando sa patabako yan. Lahat yan nandito na. Oo. Kasi nga tinuro sa akin ng chemical engineer yan. Kaya kuwan siya lalong na-improve pa. Kaya na-improve yan. Imaginein mo yan. Wala nakakaalam nung na yan. Kaya nga, kahit nga yung mga of adenosine triphosphate, urea and alpha D ribose. Kaya kung totoosin po kuya, talaga pagka talaga susuportahan ng abono ninyo, malaki may tutulong nito. Yun nga ang isa kong problema. Ako ngayon halos si commission din na ako makatulong. Marami pong mga nagre-request sa inyo na turuan sa Visayas, sa Mindanao. Pati sa Bicol, dyan po sa parte ng Mindoro. Na yan, itong Samar Leyte na yan, itong Cagayan. Mga nagsisipag-request yun. Palagay ko, mga presidente pa ng co-op yan. Yun nga sa natin, yun nga yung isang masaklap. Siyempre, wala naman tayong puhunan para po-produce yun. Ako ang totoo niyan Hindi, kung halimbawa naman po kuya, kung sasagutin naman po nung kabila yung gastos, pati rin yung kuwan ninyo,
Kakayanin Parang naman ano, yung pwede ko silang, package pwede deal natin ako bigyan din ng yun. discount kung sila yung pipick up dito, po pwede yun. Pwede. Kasi hindi ko kakayanin yung ano. Yung pag-deliver. Tsaka hindi, yung paggawa po ninyo. Isa pa. Kukulangin po kayo ng... May sasakyan ako. Elf lang yung sasakyan ko. Baka hindi tumagal. 2 years na yung Elf. Saka di-deliver. Hindi, yung service ko sa bukid dyan, matanda na yan. Hindi na pwedeng lumayo-layo. Yung pang Nueva na lang talaga yan. Opo, totoo nga po. Wala naman tayong bagong sasakyan. At, Kailangan pala kuya, meron rin kayong mga branches. hindi natin kakayanin. Kasi nga, sa dami ang totoo niya, nung nagre-research ako, ang totoo, nagtayo ako ng co-op eh. Yung co-op ko ang pangalan, dito sa buong Nueva Ecija. Dito sa buong Nueva Ecija, kami lang yung ako lang yung nagtayo kami ng mga kasama ko nagre-research. Ang tawag do sa co-op namin, Organic Resource Biotic. Yung namin, yung function ng namin, yung purpose ng co-op namin about sa research. Research namin, naubusan kami ng pera. Nasa co-op namin. Sayang. Mabubuhay nga sana namin yun. Imagine mo, saan ka nakakita? Hindi na ituloy. Hindi na. Naubusan nga kami ng budget. Ang daming mga paperworks. Nagre-research ka tapos gagawa ka ng paperworks. Hindi na namin nagampanan. Sayang Pero kung may pagkakataon, pwede naman namin buhayin yun. Hindi lang namin alam. Baka malaki babayaran namin sa CDA. Kasi magkukuha na po yata. May penalty. Tsaka kung ilang taon niya tayong nahinto, babayaran natin. Matagal na. Baka may 10 taon na kaming 10 years hindi nag-ooperate kasi naubo. Kasi, kaya nasara yan. Nung nag-research kasi ako sa Field Rice, na nagagawa ako ng mga technology ko, 4.5 years ako sa loob ng Field Rice na ubos. Kasi yung sinali ko doon na sa competition, yun nga yung co-op namin. Yun nga, naubusan tayo ng budget na hindi naman ganun kalaki yung Ang totoo nga niyan Ang totoo nga yan, ang problema ko nga ngayon yan meron ako 1 hektarya pang nasanla. Dahil kasi po dito lang makapagkuwang siyempre, kayo. kailangan mo ng budget. Tamang kumikita ka. Siyempre, kamukha niyan, naggagawa tayo ng mga sariling ganyan. Pwede ka bang mag-research ng alakang pera? Totoo po yan. Yung pag ginagamit nyo po sa pagpunta-punta ng Maynila, malaki na konsumo nyo. Imagine mo yung 3 years na lumuluwas ako twice a month. Malaki gastos po. Hindi lang 1 drum na kurudo inubos ko rin kaluluwas sa 3 years. Tsaka yung toll gate po ginamit niya. Ayun, yung ako natikman ko nagkasakit ako nung nandun ako sa Field Rice. Hindi nagtagal. Nagpupunta ako ng wildlife. Tapos diretso pa ako ng Field Rice. Kasi kung malayo yun, saka naman nakakita, nagsasaka ka sa Field Rice. Asa mayap-yap ka, pupunta ka ng Muñoz. Ang layo no. Kaya ako alas 6 pa lang, gayak na. Totoo po yun. Malayo nga po yun. Nung nagpipild ako, hindi ko inyuupa. Wala akong inyupa. Ako yung nagtatabas. Ako yung nagpipilapil, ako yung nag-i-spray. Hindi ko lang kayo na lahat doon sa kuwan na yun. Hindi ko lang ginampanan doon sa bukid, yung hand tractor. Pero halos lahat ako. Pagka may kinain ng suso, binyak mo yung palay. Pero tapos sa isa pang technology ko na meron ako na kaya hindi umaani yung farmer sa ngayon. Pagka ang farmer nag-spray lang ng 10 to 8 na knapsack, hindi na sprayan lahat yun ng foliar. Ganun ako niya. Oo, kasi kailangan yung sakto yung kaya nga ang ginagamit ng US aeroplano. Para mabusog sila. Hindi, para yung ligon-ligo. Kailangan kasi basang-basa yung palay. Kaya ang gamit nila yung aeroplano. Ngayon, mayroong latest. Lalong mas mahirap. high-tech ngayon. Yung high-tech ngayon, yung drone. Ang problema naman sa drone, almost 1 million. Kung may 10 hektarya ka, bibili ka ng baterya 40,000 ng isa. Naku po. Di 400,000, battery pala pinag-uusapan natin. 10. 10 million yan. Magtitipid ka, 5 na labilin mo, bukas mo ituloy yung spray mo. Kasi kakargahan mo pa. Dahil kasi nga, isasaksak pa sa kwan yun. Yung battery, i-charge mo pa yun. Hindi naman oras mismo. Grabe pala ang mahal niya. Yun. Yun yung isang technology sana. Kung meron akong drone, hindi lalo natin ma-i-improve yung ani ng magsasaka. Yun yung kailangan. Yung mabusog siya sa kawan na yun. Kasi yan ang technology ng US. More on spraying dapat. Yung i-regular mo yung Kaya lang, hindi sa synthetic, hindi sa chemical, kundi sa foliar. Yung foliar nila, hindi naman natin pwede sabihin 100% na organic. Na organic, pero makatutulong para lumintog yung bunga. Yun. Lalo na, alam mo, let's say, kamukha ko, pag nakita ko yung palay, kulang ng potassium. At the age of, at the age of 60, alam ko. Ibig sabihin, alam mo palang kulang, may drone ka, may 10 hectare ka, o di mo, pabombahan mo na ngayon ng Meron nang gagaling sa US na foliar, ang numero, 4048, ang taas ng potassium.
Ang lakas ah. Yun yung kailangan mo ngayon sa palay mo. Para gumanda ngayon yung ani. Oo, para gumanda yung ani. Lumakas yung bunga. Lumakas, oo. Kaya lang, medyo malaki lang ang budget. Hindi naman. Hindi naman. Eri, di tinatanong ko yung mga customer ko. Oo. Merong isang brand ng Polyar, ang bili raw nila 250. Isang litro? 1 kilo. Oo. 1 kilo. Samantalang yung US, bibili ka, yung para may kita naman ako ng konti, binibenta ko lang 300. Eh galing ng US yun, totoo yung ano nun, yung timplada. Sabihin, mas effective. Mas advanced. So, isa pa, advanced. yung mga nabibili sa market, mga 30 lang yung ano, yung potassium. Potassium. Ito 48. Kaya mas mahigit. Oo, mas higit yung marami ano. Kaya mas magandang gamitin kasi kung deficient ka sa potassium, ito yung maganda mong i-spray sa palay. Ay, maganda po. Ayan po mga katribya po yung ating malaking problema po ni Mr. Marvin. Mula po nung napanood po ng ating mga subscriber yung ating pong video ukol po sa kanyang pag-iimbento. Ang dami na po nagre-request sa kanya na puntahan sa Visayas, sa Mindanao, meron pa sa Palawan, kung saan-saan yan kuya. Na mga nakapanood. Sa Mindoro. Opo, ay malit lang din po yung channel po natin. Pero kuya, kung sakasakali po nakukunin po yung istorya po ninyo ng TV network, okay lang po ba sa inyo? Pwede naman siguro, ala naman sigurong masama. Opo, kasi mas maganda rin kasi yan para lalo pong makilala rin po yung inventor po ninyo. Opo, meron tayong kakilala, pagka mahihiritan natin, sige po, isang araw, chat-chat po kayo. Para po pwede naman siguro natin disclose ng basta kung, kasi technology lang naman to. Opo, tsaka wala naman pong pamagat yung kwan ninyo. Abono, wala naman kayo alalaharin na. Kaya tayo safe commercial, walang commercial. Kasi mahirap naman yung magpapalisensya ka kaagad ng pataba, hindi nasusubukan ng tao, mamaya ireklamo ka. Kailangan matested muna, di pagka-tested, di pwede na nating paayos. Pagkakuha na lang po kasi makakita rin ng mga tao, at least nasubukan nila. Hindi kasi kagaya ng iba ngayon na talagang kinuha muna lang nila yung kinuha ng lisensya pagkatapos i-dispose pangit naman pala. Yung ganung abono. Kailangan yung hindi po pwedeng ako lang yung masaya, kailangan yung magsasaka masaya, pareho kami. Kumbaga ito kuya, underquam pa lang po din ninyo yun. Siyempre, ini-improve ko ng gusto para pagka talaga inilabas natin yan sa market, talagang kumpleto na, saka sufficiency magsasaka. Ayun. Ayan, para po doon sa ating mga katabi na nagtatanong kung bakit walang tatak po yung kanya pong abono, for improvement pa ito. Bagamat maganda na po yung resulta doon sa mga nauna, ibig sabihin, lalo pa niyang ginagandahan. Kaya sayang ito kung makukuha ng ibang bansa si kuya. Kawawa na may Pilipinas. Kasi po yun. Yung isa kong soil scientist na kakilala na nasa nasa Australia na. Tinapon ninyo. Yung dunong niya, doon na nakarating. Hindi na nagagamit ng Pilip. Kaya nga ako pwede kong, hindi ko naman sa isinasara na. Pagka hindi natuto yung gobyerno natin, kung tutuusin nyo, ilang presidente na, sabihin natin, 6 na presidente na umupo. Meron ba tayong technology sa pagsasaka? Wala. Yun ang halos ang masakit, ang malungkot yan. Ang mabigat niyan, tama, may ayuda ka. Binigyan ka ng nagbibigay ata ng 5,000 na ayuda, tapos may pataba, may binhi. Ang totoo, kung ito lang, kung itong ginagastos ng gobyerno natin na siguro bilyon-bilyon yan. Samantalang kung may technology yung magsasaka, may pambili ng buto yan. May pambili ng pataba yan. Ang isang kulang ng magsasaka sa nakikita ko, technology. Yung kaalaman talaga. Kung tutuusin, nung araw unang punta ni Villar dito, yan yung sinasabi niya. Yung technology. Yung technology, tulungan nyo sabi niya rin sa mga scientists. Hindi ko malaman kung kayo ay magaling o walang galing. Ilabas nyo na yung inaamag yung mga yung mga research at ibigay nyo na sa magsasaka para naman maawa kayo. Sabihin, alam nila na technology talaga technology lang ang kailangan na magsasaka. Ayun. Ngayong halimbawa na makita kayo, malay natin baka sakali. Kaya sakali man yung network po natin mapanood ng marami. Mas maganda, at least nun, mag-prepare lang kayo, baka ipatawag po kayo ng mga kooperatiba o ng mga nagre-request. Naman tayo, open naman tayo sa ganyan. Open naman din kayo doon. Na kumisan nga, pagka malapit-lapit kahit ako magkagastos, okay lang na sila sa Genco. Open naman tayo sa lahat sa nag-i-invite. Para lalo tayong makatulong kasi gusto kong makatulong kasi mahirap naman yung technology ko, ako lang ang nakakaalam. Totoo po yun. Yung may gustong matuto, tuturuan ko. Kung ayaw naman ng iba, ala tayong magagawa. Kalayaan naman po nila yun. Kagaya nga nung kapitbahay na nung binigyan natin ng testing doon na in-interview. Balot ng damo yung kanyang palay. Yung kabila naman ay napakaganda. Pero doon pa rin siya doon sa kanyang nalalaman. Yun. May mga taong gano'n, wala tayong magawa.
mag-aalang plano sa pag-asenso. Wala. Hindi natin hawak yung ano nila pag-iisip Kaya kumbaga, kung ano yung kinagisnanan niya, ayun, paulit-ulit yun. Kasi ayaw nangyari kasi sa baguhin. pagsasaka, ang totoo nga niya, naalala ko tuloy yung amain ko Nung bago ako nagsasaka, nagbabasa ako ng walang, yung knowledge ko masyadong maliit pa. Kasi mga 1995 yun parang ibig ako kagalitan ng amain ko. Ano ba kaya? Ba't ba kung ano na yan, pinagtitimpla mo na yan? Nung 1995, nagtatrial na ako magtitimpla na wala pa nagtuturo sa akin. Nagtatawa na pa kayo na kasi nagbabasa ako Parang ito kailangan. Ngayon, ang totoo niyan, dito sila lalong magugulat. Merong nakapasok na pataba nung time na nag-aaral ako, mga 90s yun, 1995 pataas. Merong isang pataba na kay A1 kasi ako bumibili kasi kumpleto ron Ako barkada ko yung parang pinaka-technician nila ron. May ibinida sa akin kasi nag-uusap kami. Merong pataba na galing ng imagine mo Brad, Germany. Sa Germany po galing? Galing, oo. Alam mo ba yung binili ni A1? 10 lang. 10 lang. Kasi nung time na yun, kung tutuusin mo yung pataba, baka yung pataba nun 500 lang kasi 1995. Opo. Hindi ka mura lang pataba noon. Pero halos ako umubos ng 10 bags. Hindi alam gamitin ng mga tao. Kasi nga, kung mo nakakaintindi tayo, binili ko. Kumbaga naalam nyo po yung nakalagay doon sa nakasulat. Kada season, bumibili ako ng Bumibili siguro ako ng 3. 1.5 ang isa kasi masakit din sa bulsa. Sa kakakita ng pataba 1995, 1.5. Matindi, kumbaga sa kuwan Pero yung gusar niya, maganda. Maganda yung gusar niya. Ngayon, kung meron nun, kunyari, ang halaga nun ay 6,000, bibiling ko. Kaya alam ko gamitin. Hindi alam ng mga Kaya hindi nila binibili. Kaya hindi binibili kasi nga mahal. Mahal na matipid. Mas matipid pala yung ganon. Alam mo kung bakit? Yung isang bagay 5 hektarya gagamitan. Isang bag lang? Hahalo mo sa synthetic, i-improve niya yung pataba. Ako, kaya lumawak yung kaalaman ko dahil doon. Ang ala ng pataba na yun na galing ng Germany, tsak kilala ito ng iba, hindi nila nagamit kasi nga mahal Ang ala nito, Blockhorn. Kaya hindi rin masyado nagtagal rito sa Pilipinas. Kaya hindi nagtagal kasi sino bibili? 1.5. Sa sobrang hindi binabasa instruction, 10 kilos lang per hectare. 1990s. 90s yun, mga 1995 yung pataas. Kaya o before 95. Kasi 90s ako nagsakay Nakita ko meron doon. Ma-testing ka ako to. Kasi ang tinitingnan ko kasi, anumang product na meron ka, kay local o imported yan. Pero mas tayo sa imported kasi ang US kasi, o ibang bansa, magkagaling sa ibang bansa, ang sikreto pala ng ibang bansa, base doon sa nagre-research ko. Pag naglagay ng produkto, 10. 10. 10, totoo yun. Meron 2, tinatago, hindi sasabihin kasi baka may tumimpla. Kaya hindi mo matitimpla. Kumbaga sa kawan lang niya, hindi lahat ay sasabihin. Pero formula. Ang nagiging problema sa Pilipinas na alam naman natin, pag yung Pilipino gumawa ng produkto, sasabihin 10, pero nawawala yung 2. Kumbaga nakorap na yung 2. Basta may nakalagay rin dun yun. Kaya nga mangyayari, pinaasa yung tao sa 10 na hindi naman dito. Titimplahin mo kasi yun ang laman, hindi mo magagawa kasi nawawala yung alanga talaga yun. Kaya nga. Tsaka hindi, po malay na magsasaka na yun lang ang lalabas noong nutrition niya. Hindi naman sa eka natin masyadong mababa yung kalidad ng Pilipinas. Na kumisa sinasabi ko sa mga customer ko, ang pag-uusapan natin yung may pambili. Opo. Kasi ganito, yung produkto ng US, punta tayo sa chocolate kasi ang titikim tao Opo. Yung cases at saka yung tublero ng US, kapraso lang. Kumagat ka. Kung mga 30 minutes lang, sa ngalang-alam mo, nalalasahan mo na malinam na. Pero yung gawan chocolate sa Pilipinas, ubos na isang supot, hindi malaman ano ba yung chocolate na nakain. Di pa malasahan. Ayun. Yun yung pagkakaiba. Mahal nga siya, pero masaya ka. Masaya ka dahil ang sarap. Pero yung isa mura nga, hindi mo napapansin ng iba, ako lang nga nakapansin doon. Naubos mo na isang supot, hindi mo pa alam kung ano yung lasa na chocolate yung Hindi po may paliwanag ko. Kasi yung chocolate kaya mahal, puro kasi yung ginagamit nila na yan ang gagaling kasi sa buto ng kakao. Ngayon yung iba, yung chocolate natin hinahaluan ng hinahaluan nung nuts, yung peanut natin. Peanuts. Mura yun. Ayun. Kaya yung lasa, hindi ganun kasarap. Kaya nababago lasa, hindi siya nagiging puro. Ang totoo niya pati nga yung pagkain ng tao, ni-research ko yan
Nagkataon naman yung aking yung biyanan ko galing ng Australia, nag-retire na, may libro. Hiningi ko yung libro. E di hiningi ko. E di buklat. Naku, nakakita ko ngayon yung Saka ba nakakita ang tawag exotic fruit. May exotic fruit? Oo, walang nakakaalam ng exotic fruit sa totoo lang. Kasi kung di ko nabasa doon sa libro. Pero yung exotic fruit na to, mga 10 years ko nang tinitake ito. Area. E di nakalagay doon, nung palang 15th century, doon sa lugar ng mga Aztec sa Mexico. Ang alam nung hari nung Mexico nung time nung 15th century. Totoo pala yung si Suma. Ayun pa, anak si Suma, parang yung may ahas ako. Pero hindi totoo may ahas. Ang alam nung yung lang yon, yung comics yun, medyo pinaganda. Si pala, ang pangalan Montezuma. Yung hari ng yung hari ng sa Mexico. Sa Mexico. Dinidescribe doon nung 15th century, nawala nga yung civilization na yun eh. Si Montezuma nung pumunta si nakalimutan ko yung pangalan. Como itong mga Spaniard nag-explore sila kung saan sila nagpupunta. Merong isang kapitan ng galyon. Galyon yung sasakyan eh. Alang makina, papahangin lang yun. Ang ala naman itong nung kapitan ng barko si Cortez. Ito si Cortez ngayon, nung bisita ni Montezuma, ang ipinakain, ang ala nung ipinakain na may kinalaman doon sa kakao, tsokolate. Tsokolate ang yung tsokolate na yun, dinidescribe doon nung may bisita siya. Yung daw mga tsokolate nakalagay doon sa yung daw mugs panay pure gold. Kasi yung inuupuan ni Suma, golden na puro. Hindi nga malaman kung saan napunta yung civilization na yon. Ngayon doon na nag-start yung exploration ng kakao na nanggaling sa Mexico. Kaya nung umalis si Cortez galing ng Mexico, dala-dala yung mga buto ng nung kakao. Kaya in-explore niya yan doon sa bansa nila hanggang sa Europe. Doon sila kumukuha ng buto ng kakao. Siya doon pala nang galing yung doon nang galing. Kaya nga yung kakao, ganun sa kasustansya. Kaya nung binabasa ko doon sa libro, na binigay sa akin nung nagre-research na galing na Australia, nabasa ko ngayon doon, ang tawag nila sa kakao, king of all fruits. All fruits kasi. Di mo na kailangan kumain ng leche, kamukha ngayon, naluluko yung tao. Ang sasabihin, yun daw mga gusto na gamot. Kung tutuusin, asan ba yung gamot? Nasa balat ba o nando sa bunga? Parang may mali. Ngayon, kung wala namang problema, kung talagang may gamot pala yung balat ng mangustin kasi yung kulay niya yung black. Para makaminos-minos ka, bumili ka na lang ng violet na kay Mito. Kasi violet din yan. Kaya nga. Kasi nung nabubuhay pa yung genetics nato na galing ng US, ang sabi niya sa amin, lahat ng any kind of black, the same nutrient. Yun na nga yung the highest antioxidant. Kaya mayroong bigas na kulay black. Oo, black. Antioxidant. Ngayon, binanggit mo yung black rice. Ganun kasi nangyayari sa akin. Pag binanggit mo, saka ako lang pwedeng ipaliwanag. Hindi ako pwedeng magsalita ng continuous kasi nga, naka-memorize lang sa akin yung bawat topic. Yun namang sikreto ng black rice noong 14th century. Sa Japan naman ito. Sa Japan nag-umpisa? Nag-umpisa andon. Ang sikreto naman ng black rice, yan? Ang kumakain lang yan, yung emperor. Siya lang ang kumakain nun. Nakalagay sa vault yun. That time, yung history, pagka nalaman ng emperor na merong mga nagbabantay doon ni tumikim, papupugutan ka ng emperor ng ulo. Bawal kumain yung ordinary tao. Exclusive sa family nila, sa royal family. Royal family. Yung black rice. Ganun ang natin. Yan yung mga natutunan natin sa Kaya nga yung mga tao, para hindi ka magkasakit, hindi ka magka-cancer, ang tatargetin mong pagkain, yung mga organic. Hindi, kasi kalimitan ng black rice, organic leche, yung iba naluluko na bumibili nung mangustin, ang mahal-mahal. Ikaw lang ang kumain. Samantalang dito sa Muñoz, merong organic samahan. Bibili ka ng black rice, the whole family pwedeng kumain.
Dito nabilin mo. Oo, at At least yun. sabihin mo, 75 isang kilo. Abi, baka sa maghapon, pansaing na nung 5 Taong kakain dyan. kain nyo. Kaya nga. Nakamura ka pa. At least yun, hindi lang isa ang Hindi lang isa nabenefisyuhan. na benefisyuhan nung black na to. Yun lang yung sikreto ng yung tinatawag na antioxidant. Any kind of black. The Ayun. same nutrient. Ayan, marami na po tayo natutunan po kay Kuya. Daw po sa kanyang pinamahagi. Kaya nalulungkot siya dahil maraming tumatawag. Hindi rin niya makuha po lahat na mauuhan dahil iba-iba po kasing lugar. Kaya ito sa mga makakapanood po nito, tulungan po natin yung ating pong kasama. Mahalin natin ito na yung hinihintay natin na kung saan ay abono para hindi na po tayo matali po sa mga galing sa iba-iba pong mga bansa. Meron pala tayo rito. Hindi lang po talagang pinopromote dahil alam naman natin, siyempre, misa kadalasan po ko dyan, business. Yun ang una-una humaharap, ibang multi-national. Pero ganun pa man, nakakatuwa dahil meron tayong isang talagang nagtsatsagang nagtuturo, iniisa-isa para makatulong sa ating mga farmers. Yan po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Okay, Biden.